Magandang hapon mga kababayan. Isang madugong insidente po ang nangyari sa paaralan sa may Tacloban City, kung saan 3 ang namatay, 5 ang sugatan, at ang sospek, kabataan. Marami po ang sinisisi dito yung batas ni Kiko Pangilinan, kung saan pinoprotektahan po yung 15 pababa, exempted po sa anumang krimen kung makagawa man sila ng krimen, at yung edad na 15 hanggang 18 ay exempted pa rin, maliban na raw kung aware yung bata sa ginawa niya, kung alam ng bata na krimen ang ginawa niya. So how can you determine kung malalaman ba ng kabataan yun? Ano yun? Psychological test ang gagawin? So marami ang kabataan, ang kababayan natin, ang sinisisi dyan si Kiko Pangilinan. Kasi nga sinabi ko na sa inyo dati, duda ko dyan kay Kiko na komunista yan. May pagka-komunista. Kaya yung target nila ni Bam Aquino, maging si Risa Hontiveros, mga kabataan eh. Yun yung binobola, inuuto nila eh. Dahil madali ma-brainwash ang kabataan. Ganyan din yung ginagawa ng mga CPP and PANDF sa pagre-recruit nila, puro kabataan, no? Kaya dito sa batas ni Kiko, parang nagpa-impress siya sa mga kabataan, kung saan lumalaki naman ang ulo ng kabataan na ay minor de edad ako, kahit anong gawin kong krimen, hindi ako makukulong. So yan po ang ginawang batas ni Kiko, kung saan ang matindi nito, ginagamit pa ng mga sindikato, yung mga kabataan. Meron po kaming kaibigan, pinasok po siya, akyat bahay po. Pero ang pumasok po ay menor de edad. No? Natangayan po sila ng 10,000. Pero muntik na nilang mahuli, pero hindi pa rin nila nahuli. At tumitsempo sila pag umuulan. So madalas na po ang ulan ngayon. Uso na naman din yung bukas kotse, kung saan ang inuutusan nila kabataan, menor de edad, inuutusan ng matanda. So nagagamit po sa krimen itong batas ni Kiko. Kaya naman marami ang naghihimutok dyan kay Kiko Pangilinan sa ginawa niyang batas. At nakatakda po itong amyendahan ng Kongreso at Senado, ngunit hindi po tinatrabaho. At ito po ay panukala, kung hindi ako nagkakamali, panukala po ito ni Senator Robin, dahil meron siyang statement dito. Robin Padilla, sa mga insidente sa ilang paaralan, may pag-asa kaya na ma-special session ang kalagayan ng aking panukala, o panukala daw niya, para amyendahan ang Juvenile Justice Act. Yan yung batas ni Kiko, Juvenile Justice Act. Sunod-sunod na po ito. May hold up, nangu-hold up kabataan. Ngayon, pamamaril sa paaralan. Ano pa ba ang hinihintay ng mga kasamahan nating mga senador? So, malaki pong bagay na maamyendahan po ito, dahil hindi po natatakot na ngayon ang kabataan. At isa pa, ang panahon po natin ngayon, 2026, we're talking about 21st century. Wala na po tayo sa 1900s, 20th century, 2026 na po tayo. Nagbabago po ang ugali ng mga tao, lalo na ang kabataan. Yung mga kinikilos ngayon ng kabataan, kakaiba na. Halimbawa, sabihin natin nung 1980s na lang, ibang-iba na po ang kabataan ngayon kaysa nung mga generation namin nung 1980s. Kaya dapat lang na maamyendahan na ito. Pero syempre ipaglalaban ni Kiko yan, at sasamahan niya ng drama yan. Ganyan yung mga komunista. Pagmasdan nyo, pag-aralan nyo yan, Kiko, Risa Hontiveros, Bam Aquino, pag-aralan nyo yan, mga komunista yan. Pag-aralan nyo yung mga kilos nila, mga drama-drama nila. Pambi-brainwash po yan, yung ginagawa nila sa taong bayan, lalong-lalo na sa kabataan.
So ito dapat maamyendahan na. Tignan nyo yung mga napapanood natin sa Maynila, yung mga umaakyat ng truck, di ba? Talagang puro bata. Hmm? At yung mga matatandang driver, takot. Takot na babain. Kasi marami sila eh. At mayroon silang panaksak. Takot po yung matatanda eh. So ano po yan? Hindi ba aware ang mga bata na yan na krimen na yung ginagawa nila? Yan yung batas ni Kiko. Kailangan pa, psychological test yata yan. Kapag nakagawa ng krimen. So dapat panahon na para ibasura na yung batas ni Kiko. Dahil yan, pahamak po yan sa mga kabataan at nagagamit nga ng sindikato ang mga kabataan. Kailangan matakot. Matakot po ang kabataan. Yung mga minor de edad, dapat matakot sila na gumawa ng krimen dahil kapag hindi sila nagtino, makukulong na sila kung maaamyendahan yung batas na yan. So, wala eh. Walang takot po ang kabataan ngayon na gumawa ng krimen. Dahil nga, sinasabihan din ng mga matatanda, huwag kayong mag-alala. O ikaw, pasukin mo yung bahay na yan. Pag nahuli ka, hindi ka ikukulong dahil minor de edad ka. Yun yung laging tinatanim ng mga sindikato sa utak ng mga kabataan. Sila yung pinapapasok. Siyempre, sila lang yung una. At pag nakapasok na, bubuksan na yung pinto, papasok na yung mga matatanda. So, ganun po yung ginagawa. Pati sa bukas kotse, dito sa amin, may bukas kotse na rin. Kaya delikado po na mag-iwan kayo ng mga mahalagang bagay sa inyong sasakyan. Napakalaki po ng kapalpakan yan. Sabi ko nga, iba na panahon ngayon kaysa dati. Dati po, takot pa ang mga kabataan, lalo na sa teacher. At sa teacher na terror. Talagang matino. Pag nagsalita yung teacher, nakikinig talaga yung estudyante. Kasi mabagsik. May bagsik. Ngayon po, wala na eh. Wala na pong kinatatakutan yung mga kabataan. Wala na. Kami dati, takot kami. Babae o lalaki yung aming teacher. Basta't alam namin, mabagsik. Talagang hindi ka pwedeng magloko-loko. Kasi maaring pa-squatin ka. Ganun po. Face the wall. O parusahan ka. May parusa po kami dati. Ngayon, bawal na eh. Pero doon kami nahulma na bilang isang mabuting kabataan. Doon kami nahulma sa disiplinang ganong klaseng disiplina. Ngayon po, sa bagay, iba na talaga ang panahon. Nag-iiba din yung pagdidisiplina, pero dapat hindi. Dapat manatili pa rin na magkaroon ng takot ang mga kabataan. Di po ba? Kasi nga ngayon, kahit pumatay ka, mamaril ka, hindi ka makukulong eh. Minor de edad ka. Ayan yung nasa batas eh. Anong gagawin mo? I-bend mo yung law. Hindi mo pwede i-bend yung law kapag kabataan na. Wala pong kwenta itong batas ni Kiko. So, yun lamang po. Maraming salamat.